Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Limang huling bilang ng napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base yan sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na kanila pang dinavalidate. Mahigit 480 ang naiulat na sugatan. 17 naman ang napaulat na nawawala. Sa kabuuan, mahigit 33,000 pamilya ang apektado ng malakas na lindol. Halos 3,000 bahay po ang napinsala. May mga naitalang landslide sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Pahirapan po yung mapasok dahil sa mga pinsala ng lindol. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Rafi, 7 ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa ilang barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ang nangyaring lindol noong Lunes. Ito ang kinumpirma ni Just Mayor Jason John Joyce. Hindi rin bababa sa 10 pa ang nawawala matapos matabunan ng landslide. Sabi ng alkalde, lahat ng mga natabunan ng landslide ay nasa mga barangay na hindi pa passable ang daan sa ngayon. Pahirapan ngayon ang pagpasok sa iilang barangay ng Jose Abad Santos dahil sa mga sirang kalsada at nakahambalang naguho sa kalsada. Kinakailangan ng mga heavy equipment upang maitabi ang makapal na lupa at malalaking mga bato. Ayon sa barangay kapitan ng Patulang na isa sa mga hindi pa mapasukang barangay sa ngayon, kung hindi sila mapapasok sa mga susunod na araw, wala na silang makakain dahil paubos na rin ang supply ng pagkain mula sa kalapit na barangay. Nagsagawa na rin ng aerial inspection ang Office of Civil Defense 11 sa Jose Abad Santos upang malaman ang lawak ng pinsala. Napasok naman ng GMA Regional TV ang barangay Magulibas na nagtamo rin ng malaking pinsala. Nagbagsakan ang itaas na bahagi ng kanilang barangay hall. Pinadapa naman ng lindol ang kanilang covered court. May mga bitak din ang kanilang multipurpose hall at health center. Narito ang pahayag ng mayor ng Jose Abad Santos. Ang challenge talaga natin ay hindi natin madaan yung ating national highway. Dito sa Just, isa lang talaga yung ating main na daanan, which is our national highway. And unfortunately, now, 9 barangays lang ang pwedeng madaanan from Malita. The rest of our barangays are hindi na madaanan dahil sa sirang mga kalsada at mga landslides. Rafi, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos upang agarang makapagbigay ng tulong sa mga apektado nilang residente. Rafi. Argel, paano daw papasukin ng mga otoridad itong mga lugar na hindi pa rin mapasok dahil sa mga landslide? Rafi, sa ngayon ay may iilang mga barangays na napapasok nila gamit lamang ang motorsiklo. May mga areas naman na maaring mapasok pero dadaan pa sila sa dalampasigan. Ngunit ayon sa alkalde ng bayan, ngayong araw ay nakatakdang magdadala ng mga food packs sa 3 mga barangay na isolated sa ngayon gamit ang helicopter. Ayun, ilang araw pa raw aabutin para ma-clear yung mga napinsalang kalsada papasok doon sa mga lugar na nagka-landslide? Rafi, wala pang ibinibigay na timeline sa ngayon ang LGU ng Jose Abad Santos kung hanggang kailan tatagal itong road clearing operations. Ang challenge kasi sa ngayon, Rafi, ay ang dami ng mga nagtatrabahong heavy equipment para sa road clearing operations dahil hindi kaya ng pala lang ang gagamitin dahil nga sa kapal ng putik at lupa, gayon din sa laki at bigat ng mga boulders at bato na humambalang sa kalsada. Kaya't ang panawagan ngayon ng LG Jose Abad Santos sa DPWH, gayon din sa mga kalapit na mga LGUs, ay sana ay tulungan sila sa sinasagawang road clearing operations upang sa gayon ay mas ma-access nila ang mga lugar na isolated sa ngayon at mabigyan nila ng agarang tulong itong mga apektadong residente. Argel, bukod dun sa tulong para sa pag-clear dito sa mga landslide, may mga pangangailangan ba sila at sapat ba yung relief goods para sa mga residenteng apektado?
Ayon naman sa LGU ng Jose Abad Santos ay ready naman yung mga food packs nila at kailangan na nga lang na maihatid ito sa mga apektadong residente. Nagdala naman ng mga food packs ang DSWD, gayon din ang tulong ng iba pang mga LGUs at mga sponsors or donors. Rafi. Maraming salamat at patuloy kayong mag-ingat dyan. Argel Relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, naobserbahan na ang El Nino conditions. Ayon sa Pag-asa, nitong Mayo ay mas uminit pa ang sea surface temperature sa bahagi ng Pacific Ocean. Umiiral ang El Nino phenomenon kapag may abnormal warming o hindi normal na pag-init na naitatala roon. Base sa climate models, mahigit 80% ang posibilidad na mag-develop ito sa full-blown El Nino na posibleng magtagal hanggang 2027. Una na nagbabala ang Pag-asa sa mas maulang panahon kapag sumabay ang El Nino ngayong panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, walang bagyo o low-pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi ng bansa ang makaaasa sa maayos na panahon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi. Ulang dulot naman ng hanging habagat ang bubuhos sa western section ng Northern Luzon. Nakataas na ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sabi ng Pag-asa, posible ang ulan na may kasamang pagkulog-pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang alas 10 mamayang gabi. Sa ibang balita, nasa isang memorial chapel sa Quezon City ang labi ni Rene Baterbonia, isa sa mga basketball player ng Ateneo de Manila University na nalunod sa kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Humiling ng privacy ang pamilya Baterbonia kaya hindi sila muna nagbigay ng bagong pahayag. Sarado rin sa media ang burol ni Baterbonia at wala pang detalye kaugnay sa kanyang libing. Kagabi, pumunta sa burol ni Baterbonia ang kanyang high school coach sa Ateneo de Davao na si Jess Evangelio. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at kanyang teammate na si Divine Adili. Susuportahan din daw ng PSC ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng dalawang student athlete. Ang ina ni Baterbonia nananawagan ng hustisya at mga sagot sa nangyari sa anak. Balita hatid ni Marie Zumali. Hinangaan sa kanyang galing sa basketball. Puno ng potensyal ang 19 anyos na si Rene Clert Baterbonia. Isa siya sa mga instrumento para makamit ng Davao Region High School basketball team ang kauna-unahan nitong kampyonato sa palarong pambansa noong 2025. Si Rene pa nga ang most valuable player noon. Muli siyang nagpakitang gila sa palarong pambansa nitong Mayo. Siyempre masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Ang kanyang galing naging daan para mapansin at kunin bilang basketball player ng varsity team ng Ateneo de Manila University. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat. Nalunod si Rene habang nasa isang resort sa Dipakulaw, Aurora sa team building activity ng kanyang koponan. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga kung anong nangyari. Nasawi rin ang kanyang teammate at foreign student athlete na si Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Batay sa bersyon nakuha nila sa mga kasamahan ni Rene at Divine. Meron po silang some sort ng training or walking doon po sa may pababaw na portion ng dagat sa harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinangin na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. Lumalabas na 4 daw lahat ang nadisgrasya sa dagat, sabi ng Dipakulaw Police. Nasagip ang 2 pang biktima. May 4 po na nalunod, pero nga po yung 2 ay nasagip naman, kaya yung lang po ang dinala sa ospital, naagapan naman. Sa gitna ng pagluluksa, maraming tanong ang ina ni Rene. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming.
May mga binanggit din na impormasyon si Rovelyn na nakarating sa kanya. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Masama rin daw ang loob niya sa mga kasama ng anak. Sa social media post lang daw niya nakita ang itsura ng katawan ng anak. Naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na papatay na. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos, wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila lang. Hustisya ang sigaw ng ina ni Rene. Hinala pa niya may nangyaring foul play. Kasi yung anak ko daming pasa, ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan. Ayon sa Dipakulaw Police, base raw sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene. Pero mayroon daw siyang maliit na galo sa braso. Kabilang din sa gustong masagot ng ina ni Baterbonia ay kung bakit walang medic at lifeguard sa training ng mga player. Nakausap ko po yung management ng resort. Kahit siya po mismo yung pinakang namamahal doon ay nag-responder. Sabi ko nung yung mga players ko na nasa dagat ay kasi po marami sila. Hindi nila akalain na may bigla palang may nawawala na pala. May mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya para kausapin ang pamilya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Ang Ateneo de Manila University nagpahayag ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang labi ng dalawa. At magkakasa ng autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, katuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kaniyang labi na inasikaso na ng Ateneo. Habang nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasailalim sa counseling ng kanilang guidance office. Tubong Agusan del Sur si Rene. We consider him as a sports hero. We were expecting that he would be playing in bigger leagues in Manila. Rest be assured that the province of Agusan del Sur will never take this lightly. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Philippine Olympic Committee sa pagpanaw ng dalawang manlalaro ng Ateneo. Nalulungkot kami at nakikiramay kami. No? After everything, galing palarong pambansa, etc. Laki ng bright future nila na nawala on the basketball community. Nakiramay rin ang Philippine Sports Commission at sinabing makikiisa sila sa investigasyon. The entire country is crying, not just the family members. I've been receiving text messages from people all over the country. Iko-convene ng komisyon ang Sports Stakeholders Panel para sumuporta sa investigasyon ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Patay matapos umunong bugbugin ang isang binatilyong person with disability sa Parañaque. Ang mga sangkot pareho niyang menor de edad. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Patay sa pambubugbog ang 14 anyos na lalaki sa barangay BF Homes, Parañaque noong Biyernes. Ang menor de edad na biktima, isang person with disability. Ang mga nambugbog umano sa kanya, 6 na menor de edad din. Ayon sa pulisya, nakipagkita ang biktimang si John Raven Tabinas sa mga kapwa menor de edad para ihatid daw ang binili nilang short sa kanya.
Bale, after nung naibigay na nila yung shorts, pag-akyat nung victim natin doon sa footbridge, doon na pinag-susuntok na siya. Nakatakbo pa raw ang biktima sa istasyon ng pulisya. Pero sumusuka na raw siya ng dugo noon, kaya isinugod siya sa pagamutan. Sa report ng Parañaque City Police, lumalabas na dahil sa tinamong severe traumatic brain injury, dulot ng pambubugbog, kaya namatay ang biktima. Nung nai-report sa atin, nag-conduct na tayo ng follow-up. Nakuha natin sila. Then pina-identify through video call kasi nasa hospital na yung victim. Masakit po sa akin yung ginawa nila eh. Na walang kamalay-malay yung anak ko na ginawa lang nilang pang suntok, binugbog nila walang kalaban-laban. Hindi na nakuna ng pahayag ang 6 na menor de edad na nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office. Inirefer na rin sa Parañaque City Prosecutor's Office ang reklamong murder na isinampa laban sa kanila. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng SUV na nahulikam na nakabangga sa isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group nitong Sabado, June 6. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, voluntaryong sumuko ang driver ng SUV sa viral na hit and run incident sa South Luzon Expressway kung saan isang rider ng PNP Highway Patrol Group ang nasaktan. Lumutang sa headquarters ng HPG dito sa Camp Crame ang 21-year-old Indian na Filipino kahapon. Sandali rin nagkaharap ang suspect at ang rider ng HPG na si Patrolman Jeric Ayahay na kanyang nabangga. Humingiraw ng tawad ang suspect sa biktima. Paliwanag ng biktima, hindi niya sinadya ang nangyari. Nataranta at natakot daw siya kaya hindi na nagawang huminto matapos mahagip ang tauhan ng HPG. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin, tuloy pa rin ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspect, sabi ni HPG Chief Brigadier General Romel Batangan. Kakaharapin niya ang mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at abandonment of one's victim. Irerekomenda rin ng HPG sa Land Transportation Office na bawian ng lisensya ang suspect. Bago sumuko ang suspect, nauna nang na-recover ng HPG ang SUV na nasangkot sa insidente. Nakita ito sa isang talyer sa Antipolo City na pinapagawa ang parte na merong bangga. Bago pa man nasangkot sa hit and run, nakapost na pala ito sa social media na for sale. Napag-alaman ng HPG na nasa buy and sell ng sasakyan ang suspect na hindi naman kinailangang ilagay sa kustodiya ng PNP HPG matapos nga sumuko kahapon. Balik sa'yo, Rafi. June, may impormasyon ba tayo sa lagay ngayon nung na-hit and run niya? Yung na-hit and run na member ng HPG, Rafi, grabe talaga kwento nito, no? Kahit matindi yung aksidenteng inabot niya, hindi man lang ito nagtamo ng bali, konting gas-gas lang daw. At ang latest update nga, mula dito kay HPG Chief Police Brigadier General Romel Batangan, bumalik na agad doon sa kanyang pwesto sa HPG Region 4A. Malaking tulong daw talaga, Rafi, yung training na sinailalim ng police na ito, itong motorcycle handling skills na kanyang na-develop dahil kung hindi, baka mas matinding pinsala yung inabot niya. At swerte na rin daw talaga, sabi na rin ng HPG, dahil walang nakasunod sa kanya. Kung hindi ay baka may sumuro sa kanyang sasakyan mula sa kanyang likuran. Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Miyerkules latest mga mare at pare, dumalo ang ilang Sparkle Stars sa premiere night ng Project Baby. Kabilang dyan sina Ara San Agustin, Yasser Marta at Kim Sonta na cast members din ng pelikula. Spotted din ang co-stars nila sa film na sina Rico Blanco, Sue Ramirez at ang direktor ng film na si Eric Quizon. Kwento sa inyong mare ng Sparkle Stars, tumatalakay ang film sa iba't ibang social issues, kabilang ang tungkol sa kababaihan. Looking forward din sila sa kanilang upcoming Kapuso projects. Nagpaabot din sila ng pakikiisa sa mga kapuso nating apektado ng lindol sa Mindanao at nananalangin sa agaran nilang pagbangon.
Hirap mapasok ang ilang bayan sa Sarangani dahil sa mga kalsada roong napinsala ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Tubig at pagkain ang pinakakailangan ngayon ng mga apektadong residente. Balita ng ni Maki Pulido. Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa PHIVOLCS ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Isang sasakyang ito nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway. Butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabutang buhay ang mag-iina. Ang iniisip ko yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na landslide, ma'am. Oh, hindi ako maka-uwi nang dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon. Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Sa ngayon, nanatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente.
Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures para tugunan ang epekto ng lindol. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Update tayo sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Kausapin natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Rafi, magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat po. Opo, unahin po natin yung bilang ng casualty. Nadagdagan po ba yung bilang ng mga namatay at sugatan? Opo, from 38 kahapon, naging umaga, no? As of 6 a.m. this morning, 45 na po ang ating reported dead casualty. And then, meron na po tayong additional na 17 na po yung missing. Tumaas po yan, 4 po kahapon, 17 na ngayon. And then yung injured po natin ay tumaas din, nasa 630 individuals na po ang injured dito sa ating operations po. Yung mga nawawala po, saan mga lugar po ito? At iisang area lang po ba? Oo, marami pa rin dyan sa Davao Occidental, nadagdagan ng 13. Doon sa Jose Abad Santos, ang 9 attributed doon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa ngayon po, ano ang hamon ng USA sa OCD para matukoy yung eksaktong bilang po ng mga apektado ng lindol? Oo, yung hamon natin ngayon is yung communication, kasi intermittent pa po yung ating signal doon, at saka yung ating mga response operations, kaya hindi pa po nabubuo itong mga reports nila. But we have deployed additional communications team para matulungan sila doon para natin makuha yung mga informasyon from the ground. Sa Glan na Sarangani, hindi na raw nag-evacuate, hindi na raw na-evacuate ng LGU yung mga residente sa evacuation center dahil nasira noong 2023 at humingi raw ng funding pero hindi raw nabigyan ng pondo kaya wala na raw napagdala ng evacuees. Ano bang nangyari dito? Oo, yan ay isang bagay na titingnan natin, bakit na-delay yung assistance doon sa pag-rehabilitate ng kanilang mga. But this time po, under the new GAA, yung budget natin, meron naman po tayong available to construct or improve evacuation centers. Bigyan po natin ng attention yan. We will see how we can fast track yung kanilang request para po mapabilis yung pag-construct ng evacuation centers. And tingnan na rin natin is yung ma-repairs yung kanilang mga kabahayan po. Pero dito madadagdagan pa po dahil sa dami ng mga nadamay ng mga structure. Meron ho ba kayong bilang sa ngayon? Opo, based sa report natin, umaabot na po ng 3,169 houses pa lang po yan ang nai-report sa atin. That is in addition to roads and 11 bridges na apektado. At saka yung ating international airport, yung General Santos City International Airport. Yung mga private facilities po, tulad ng mga malls, ay tinitingnan pa rin natin kung talagang nasira or apektado kasi mga private facilities po ito. That is in addition to the 117 na government facilities na nai-report na sa atin. But again, ongoing po yung ating rapid assessment and we are doing our best to collate itong mga damages na ito. Ito natin yung pictures. Nakita naman natin General Santos, Sarangani at Davao Occidental ay dito po ay yung mga talagang nagrabihan dito sa earthquake. At paano po magiging sistema ng pagpapabot ng tulong? Priority na ay tubig at pagkain doon sa mga lugar na hindi pa mapasok dahil may mga nasirang tulay o kalsada at may mga landslide. We have already mobilized yung ating Philippine Air Force. Lahat po ng Black Hawks and other aircrafts na available ay napunta na po sa Davao area para tumulong sa pag-distribute ng mga relief at pagdadala ng mga response sa mga areas na kailangan tulad ng Glan. And we are also mobilizing yung mga sea vessels ng Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Navy. And we are also coordinating with the private ports operator na pwedeng gamitin yung kanilang mga ports. Alam natin dyan sa Sarangani Bay ay marami pong mga ports na pwedeng gamitin para po makapagpadala tayo ng mga
relief goods doon sa areas na hard to reach. Ano naman po ang sitwasyon sa mga ospital? Yung hospitals naman po ay medyo na-stabilize na natin, although we have several reports na yung ating mga medical facilities ay nagtamo ng mga minor damages. Wala naman pong mga major, no? Meron lang isang hospital sa South Cotabato na nilabas lang nila yung mga pasyente nila dahil takot lang din sila doon sa mga aftershocks. But yung pagbibigay medical, yung serbisyo medical, no? Tuloy-tuloy po yan. Nandyan po ang ating DOH. They have deployed additional medical teams sa area para tulungan po yung ating mga local health facilities at yung mga DOH-operated hospitals. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Rafi. Magandang tanghali po. Yan po si ASIC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Ano problema mo? Kaya mo eh. Hinarang at kinalampag ng lalaking yan ang isang truck sa barangay Sumakab Este sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumapit naman ang ilang sa kanyang kasamahan at inawat siya. Umalis din sila kalaunan at inilis ang kotse nilang nakaharang sa kalsada. Sa isa pang video, kita ang naturang kotse na nag-counterflow sa isang kalsada at nanakit pa ng motorista. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office para sa driver matapos matrace ng pulisya ang record ng sasakyan. Papatawan ng 90-day preventive suspension ang lisensya ng driver habang isa sa ilalim naman sa alarm status ang kotse. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver. Sa June 18, itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Batay sa dokumento mula sa impeachment court, inatasan ng House Prosecution Team at ang defense team ni Duterte na dumalo sa pre-trial conference sa Huwebes sa susunod na linggo. Ilalatag doon ang facts ng kaso at mga gagamiting ebidensya, tutukuyin ang mga testigo at magtatakda ng petsa para sa paglilitis. Tatalakayin din ang iba pang mga kailangan para sa impeachment trial. May hanggang June 15 naman ang parehong panig, ang prosecution at defense, para magsumite ng kanilang pre-trial brief. Hindi po bubuksan sa media at publiko ang pre-trial conference para mabigyan daw ng kalayaan ng prosecution at depensa sa pagdidiskusyon kaugnay sa pre-trial. May pirma ang dokumento ni Senador Sherwin Gatchalian na nakasad doon bilang presiding officer. Sumadsad ang isang barko sa katubigang sakop ng Badok, Ilocos Norte. Kita sa video na nakatagilid na ang barko sa mababang bahagi ng dagat sa Barangay La Virgen, Milagrosa. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang barko ay nag-emergency beaching o sadyang pagsadsad sa mababaw na tubig para maiwasang lumubog. Kwento ng kapitan ng barko, pinasok ng tubig ang makina nito dahil sa lakas ng alon. Ligtas ang lagay ng mga sakay ng barko na papunta sana sa Calayan Island at Batanes. Kinumpirma ng PCG na may tumagas na langis mula sa barko. Naglagay na rin sila ng oil spill boom para maiwasan ang pagkalat nito. Pasado alas 7:30 ng umaga nitong Lunes nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani, isa sa mga pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nataon ito sa balik-eskwela ng mga mag-aaral sa public school kaya naantala ang pagpasok ng mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa ilang paaralan, nakita rin sa iba pang mga gusali at establishmento sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang 15 milyong piso na ang halaga ng pinsala ng lindol sa infrastructure sa Soc-Sargen Region o Region 12. Hanggang sa Davao Region at Zamboanga Peninsula. Sa Region 12, mahigit 2,400 bahay ang nasira o kaya'y gumuho. Halos 580 naman sa Region 11. Apektado ng lindol ang halos 33,600 pamilya. Mahigit 8,800 ang nananatili sa halos 60 evacuation center. Patuloy ngayon ang iba't ibang operasyon ng mga otoridad kasunod ng lindol. Mahigit 3,700 tauhan
ang dineploy para sa search, rescue and retrieval operations. Halos 500 naman ang nakatoka para sa pag-alis ng mga debris. Nagpamahagi na rin ng mahigit 12,000 family food pack para sa mga taga General Santos City at Davao Occidental. Update naman tayo sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Kausapin natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat po. Apo, kumusta po yung paghahatid ng tulong ng DSWD lalo na sa mga isolated na lugar? Well, nagpapatuloy po yung pagpapahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Nabanggit mo, Rafi, yung mga isolated areas, kagaya nga po dyan sa Sarangani, na kung saan kahapon na kami ay nakapagpahatid ng mahigit 1,000 family food packs, nakapag-distribute din kami ng mga modular tents at mga family tents. At yun po yung ginagamit ngayon na pansamantalang tirahan ng ating mga kababayan. Ngayon po, in transit ngayong araw, yung pong 700 family food packs mula sa Sari Port, meron din galing sa Gensan Fishport, nasa mga around 900 family food packs yan. Meron din in transit na more than 6,800. And meron din mga water filtration kits na galing naman sa aming pong warehouse dyan sa Butuan. So overall, more than 9,000 family food packs na and other non-food items yung na-provide natin dyan sa Glan, Sarangani. And sa ibang lugar naman po, of course, nagpapatuloy na pa din yung distribution nga ng food and non-food items. Sa katunayan, Rafi, umabot na sa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance yung naipahatid natin. At yan ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course yung financial assistance, particularly doon sa mga na-confine sa ospital dahil mga nasugatan at kinakailangan ng medical attention. May mga lugar pa po ba na hindi kayo maabot? Rafi, lahat na ng areas na paabutan natin ng tulong, meron lang mga pinapahatid pa na karagdagan. Kasi in some areas, may mga nakapreposition na tayo na goods, but because na-distribute na natin ito, kinakailangan natin mag-replenish o magpahatid pa ng karagdagan. Kasi tuloy-tuloy nga po yung humanitarian on response action ng DSWD. Paano naman po yung magiging sistema sa sinasabi ng DepEd na psychological first aid daw para sa mga estudyante na karanas ng malakas na lindol? Kung saan po kayo ay makakatuwa? Yes, alam nyo po, bahagi ng camp coordination and camp management protocols ng ating pong ahensya yung pagpo-provide ng incident stress debriefing o yung psychosocial first aid sa mga apektado nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng mental anxiety, ng stress, ng lubhang pagkabahala, in some cases yung sobrang takot na, lalo kapag may mga aftershocks na nararanasan. So mga ito, kinakausap po natin, kinakounsel. Kung mga bata naman po yan, may mga play therapies tayo na ginagawa. Again, bahagi yan ng mga services na ipinoprovide ng DSWD. But we work closely with other agencies of the government, kagaya po ng DOH, ng mga private partners, especially kapag may mga rini-refer tayo na mga internally displaced persons na nakita natin at naobserbahan na kinakailangan pa ng mas masusing medical attention. Sa mga evacuation center po ba ito ginagawa? Well, ginagawa ito sa mga evacuation centers. But even outside evacuation centers, meron tayong gantong provision ng tulong. Kasi may mga, minomonitor natin yan, Rafi, yung mga internally displaced persons, yung mga affected families, minomonitor, nagkakaroon ng profiling ang local government units. So kapag may mga nai-refer po sa atin, agad po natin na pinupuntahan kasi napakahalaga yung psychosocial first aid na tulong sa mga kababayan po natin. Alam naman natin na this is very essential and vital service that must be extended immediately. Isa rin sa mga concern po ng mga residente, wala na raw silang babalikang bahay. Paano po sila matutulungan ng gobyerno?
Well, again, ang layunin po natin i-restore yung normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected families and individuals. Bahagi po niyan yung pagbibigay ng pagkain, mainom na tubig, gayon din yung financial na tulong, and of course yung tulong para sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan at mga nasirang kabuhayan. While the DSWD provides food and non-food items and emergency cash transfers, tayo nakipagtulungan din sa ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya nga po ng DSUD, para maitulungan sila na maisaayos yung kanila pong mga nasirang mga tahanan. O kung hindi naman nila mabalikan yung lugar, then in coordination and in collaboration with the local government units ay nag-identify tayo ng relocation site para sa kanila. At dyan po pumapasok yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi Rafi, at this point, mahalaga yung whole of society approach o yung pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga private na sektor para po, again, mai-restore natin yung normal psychosocial functioning o yung normal po na pamumuhay po ng mga kababayan natin prior to the disaster. Sa lawak po nito naapektuhan, kumusta po yung magiging supply? At meron ho ba kayo natatanggap na international aid? Well, ngayon, sapat po ang resources ng DSWD. Kung mga family food packs po, ang national stockpile pa natin ay nasa mahigit 4.8 million. Family food standby funds natin ay nasa mahigit 839 million pesos pa. And kung umabot na sa 50% yung ating utilization or obligation ng ating Quick Response Fund, tayo ay nagre-request ng replenishment from the Department of Budget and Management. So, on the part of the DSWD, we have sufficient resources, Rafi, kasi ang sabi ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin ng DSWD na meron tayong sapat na resources, meron din po tayong mabilis na aksyon o pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan nitong 7.8 na lindol. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Gustong palawigin ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. May nakaamba namang taas presyo sa ilang brand ng dilatang sardinas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, irerekomenda ng Department of Agriculture na i-extend ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Sa June 13, magtatapos ang 30 araw na price cap o hangganan sa presyo ng imported rice. Pero balak itong paliwigin ng DA na pag-uusapan naman sa National Price Coordinating Council. Layo nitong may mabiling bigas sa abot kayang presyo at maprotektahan ng local farmers. Good news ito para sa mga mamimili lalo't tumataas ang presyo ng ibang bilihin. Pero hindi naman pabor dito ang ibang retailers. Maliit o halos wala na raw silang itinutubo sa imported rice ngayon. Kung i-extend pa, sana raw ay may mairekomenda ang DA na mga supplier na magbebenta sa kanila sa mas mababang presyo. Samantala, tataas naman ang presyo ng ilang brand ng canned sardines. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, matagal na rin naman daw silang hindi nagtaas ng presyo lalo't noong kasagsagan ng dagdag presyo sa diesel. Pero nagpapatuloy daw ang mabigat na gastos lalo sa mga paghuli at pagbiyahe ng canned sardines. Kaya naman pinahintulutan na ang taas presyo. Wala namang dagdag presyo sa ibang pangunahing bilihin tulad ng tinapay, canned meat at noodles. Samantala, Rafi, nagkaroon kanina ng price monitoring ang DA at DTI at pasok naman sa itinagdang price cap sa bigas ang presyo dito sa Guadalupe Market. Samantala, kaugnay naman ng idineklarang state of calamity sa General Santos City ay umiiral na ngayon sa naturang lugar ang price freeze. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Naghain ng demarche ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay sa floating structure na namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon yan kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., 6 by 6 meters daw ang laki ng struktura at meron itong antena. Meron din daw 6 na tao sa ibabaw ng struktura pero hindi pa malinaw kung ano ang ginagawa nila. Tiniyak naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na patuloy nitong poprotektahan ang sovereignty at karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ang Baho de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa 2016 Arbitral Tribunal Award at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Git ng Chinese Foreign Ministry,
Bahagi ng kanilang teritoryo ang Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyandao. Karapatan daw ng China na magsagawa ng research at iba pang aktibidad sa Baho de Masinloc. Naantig ang netizen sa panawagan ng isang batang taga Nueva Ecija sa namayapa niyang ama. Nagmamadaling tumakbo ang 2 taong gulang na si Axel Timbreza papunta sa isang sementeryo. Doon nakalibing ang tatay niyang si Bene na pumanaw noong Abril matapos atakihin sa puso. Kwento ni News Cooper Shane Busanya, laging niyayaya ni Axel ang kanilang pamilya na bumisita sa puntod. Noong buhay pa raw kasi si Tatay Bene, close na close sila ng anak na lalaki. Patunay raw yan na maging kamatayan, hindi matutuldukan ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Isang grand salubong ang na-experience ni Sparkle Star at Miss Grand International All-Stars Top 5 finalist na si Gazini Ganados. Yan ang grand at heartwarming na pa-homecoming ng Sparkle GMA Artist Center family kay Gazini, na muling nirepresent ng Pilipinas sa international stage. Present sa okasyon si Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Chika ni Gazini, happy siya sa kanyang na-achieve sa pageant. Thankful din siya sa suporta ng kanyang pamilya at fans. I feel honored and grateful that I have such a family that is so supportive. And their support never really faded, even if I was far away. I was in Thailand, so I really felt the love. Sa Kapuso Morning Show na unang hirit, game na rumampa si Gazini at itinuro ang Phoenix Walk sa co-Sparkle Star at UH hostmate na si Ashley Ortega. Game din si Gazini na nakipagkwentuhan at isinare ang kanyang experience. Kumuha tayo ng update sa Senado sa gitna ng issue sa Senate leadership at banta umano sa seguridad doon. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ibinalita nga ni Senator Erwin Gatchalian na naayos na raw yung issue tungkol sa pagpirma sa payroll ng Senate employees at siya na yung kinikilala ng Land Bank na pipirma rito. Makikita naman daw na ang Senate Secretary sa ilalim niya na si Attorney Ray Bantug ang kinikilala ng House of Representatives sa paghahanda ng State of the Nation address ng Pangulo sa July 27. Kasama rin sa iniata sa Senate Secretary ang pag-secure ng lahat ng records at dokumento ng Senado sa gitna ng natanggap nilang intelligence report mula sa NBI na maaaring merong manggulo sa Senado. Sa July 6 naman, magsisimula ang impeachment trial at siya rin daw ang upong presiding officer. Aminado si Gatchalian na mainam sana na may nakaupo ng bagong Senate President sa boto ng 13 senators by July 6 at sa SONA. Para mangyari yan, posible raw na matalakay ang Senate presidency sa special session kung ipapatawag ito ng Pangulo. Pero hindi raw ito ang pangunahing layunin ng special session, kundi ang pagpasa ng nabinbing panukalang batas, pag-promote ng uniform personnel na nabinbin din, at yung posibleng kakailanganing pondo para sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ukol naman po, Rafi, sa security ng Senado, ay ipapatupad daw ngayon ng Senado ang memo niya na work from home sa gitna ng intelligence report na merong manggugulo. May ayaw niyang idetalye yung intel report mula sa NBI, pero inamin po ni Gatchalian na sinabi ng NBI na may kaugnayan ito doon sa 18 dating bodyguards na nagsasabing nag-deliver umano sila ng mga maleta ng pera sa ilang mambabatas at iba pang personalidad. Habang umiiral ang heightened security, iral din ang no visitor policy, kaya hinihikayat muna ang virtual meeting ng mga tanggapan o kaya ay teleconference o tawag sa telepono. Sinabihan din daw niya ang OSAA o Office of Sergeant at Arms na makipag-network sa iba pang intelligence group or agencies. Nais lang naman daw niya na maging safe ang Senate employees at mga iba pang bumibisita sa Senado. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula po yan sa purong balitaan na ginawa ni Senador Gatchalian. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.